Gumagalaw na po yung mga dilawan, piklawan, mga sympathizer ng NPA dahil nagpakalat po sila ngayon ng kanilang survey kung saan nga daw po lumalamang na daw po si Manang Leni Robredo pagdating po sa survey dito kay Vice President Sara Duterte. At ang nakakatawa pa rito, kahit si Senator Rapi Tulfo na ilang beses nang nagsabi na hindi siya tatakbo sa kahit na anong national election, maliban po sa pagiging senador, pinipilit po nilang itandem din to kay Manang Leni Robredo para lang mapalakas at gibain po yung survey ni Vice President Sara Duterte. Ang nakakatawa lang dito sa mga nilabas nilang survey, tila parang mas lamang na lamang pa si Manang Leni Robredo dito kay BP Sara sa maraming lugar dito sa Pilipinas. So ito panoorin po natin itong naging balitan to saan nga daw po yung magiging mahigpit na kalaban ni Vice President Sara Duterte, walang iba kundi si Manang Leni Robredo, katandem si Rapi Tulfo. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time yung follow button. Palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Yung iba commission, yung iba non-commission. So ang ilalabas namin syempre yung non-commission. So ito, isa sa non-commission po to. Meron kaming ibang pairings, kasamang iba-ibang mga kilalang politicians natin. At ilalabas rin ho namin yung probe na yon. Pero ito kasing pairing na to, ito yung pinakamalapit sa isa't isa. Dikit na sila ngayon, no? Maaaring maintindihan ng mga kababayan natin na lamang na si Mayor Leni at saka Senator Rafi. Pero actually kasi may margin of error. So kung titingnan nyo ko yung tandem yung tandem. Si Manang Leni Robredo, lamang na dito kay Vice President Sara Duterte. So medyo nakakatakot po yan kung totoo yung survey na ginawa nitong taga-Okta Research na to. At the same time, yung pagiging partner po, magiging magka-tandem. Alam natin, si VP Sara hindi niya kukunin tandem. Itong si Amy Marcos. Sigurado yan 100% hindi niya kukunin yung tandem na yan. Kasi paano niya pananagutin ang administrasyon ni Bongbong Marcos, kasama si Bongbong Marcos doon syempre, kung ang vice presidente niya yung kapatid. So malamang sa naman mahahaluan ng politika, mahahaluan ng kung anong mga interpretasyon niya. Kaya napakalabo para kunin katandem niya ni BP Sara. Tapos dito naman kay Manang Leni Robredo, si Rapi Tulfo. So, hindi natin alam kung makakahatak ba talaga si Rapi Tulfo dito kay Leni Robredo para umangat ng ganyang kataas yung kanyang survey. Lalagpasan pa itong si BP Sara. So, medyo nakakatakot lang yung ginagawang research nitong Okta na parang ang dating nakakaapekto kay Vice President Sara Duterte yung impeachment na nangyayari ngayon. Margin of error tayo na plus minus 3%. So talagang tied lang yan, dikit na dikit. So yan ang kalagayan ng tandem na to. Pero tanda natin hypothetical to, hindi natin alam kung matutuloy itong tandem na to. Syempre hindi naman to ang lalabas sa election natin, matagal pa yung election natin. So hypothetical, hindi naman pala sigurado kung ito yung mangyayari. Pero ang ginagawa kasi dito mind conditioning Since ang pinaka-tinitingnan dito kung sino yung magiging pambato pagdating sa 2028 presidential election. So alam naman natin, si BP Sara sure na yan, natatakbo sa 2028 dahil nga nag-declare na siya. Pero si Leni Robredo na parang ang dating dito ginagaya yung diskarte ni Pangulong Duterte na nagpapakipot kunyari para pagdating ng 2028 bibiglain na lang. So nakakatawa lang itong survey na to na parang yung alam niyo yun, yung para lang makakuha sila ng magandang advantage. Ima-mind conditioning na nila ngayon, umpisa pa lang sa simula ngayon, ima-mind conditioning yun na si Leni Robredo is napakalakas para mapilitan na itong si Leni Robredo tumakbo bilang presidente. Kaya napaka-exciting po ng 2028 national election dahil nga kung ito ang mangyaring tapatan magkakaalaman ng talaga kung si Sara Duterte ba talaga yung magiging presidente o itong si Leni Robredo.
Ito ay ano lang, indikasyon lang, no? Nagta-tighten yung race. May mga alternatives na from VP Duterte. Tanda si VP Duterte kasi nag-ano na siya nagsabi na siya na tatakbo siya. So last year, buong year last year, talagang lahat ng tandems tambak, no? Etong specific tandem na to, between 15 to 25 percentage points ang lamang ng Sara Duterte, Amy Marcos na tandem. Ngayon, dikit na. So may nangyayari sa bansa. Pag tingnan nyo yung political map, tingnan nyo naman ito yung breakdown per area sa NCR. Yeah. Lumalabas na Robredo Tulfo ang nangunguna dito, no? Tingnan nyo yung tambak 56% to 22%. 22% sina VP Duterte. Isipin nyo, no, NCR, tingnan nyo, 56% para kay Robredo, 22% na lang kay VP Sara. Pagdating sa Balance Luzon, ito yung medyo upper part siguro to 61% to 23%. Medyo medyo nakakatawa lang tingnan na saan nila kaya hinugot yung mga ganyang figures para sabihin malaki na yung inaangat ni Leni Robredo dito kay VP Sara. So talagang yung mind conditioning, talagang hindi nawawala yan. Since, kumbaga, ito, walang masyadong wala pa tong campaign period. Kumbaga, hindi kailangan mangampanya, hindi kailangan i-announce na tatakbo bilang presidente. Since si VP Sara, tatakbo talaga, nag-announce siya. Pero yung nakakaano rito yung kay Robredo na kahit hindi siya nag-a-announce, hindi-decline nga niya, sinasabi niya hindi siya tatakbo. Pero still talagang ginagamit nila ngayon ito para lang magdalawang isip si Leni Robredo na tumakbo bilang presidente. Na alam naman ni Leni Robredo sa sarili niya, hindi siya mananalo sa 2028. VP Duterte at saka Senator Marcos. Sa Balance Luzon, 61% po si Robredo Tulfo. Sa Visayas. kabila naman, si VP Duterte at saka Marcos, 23%. So, makikita nyo yung Balance Luzon at saka NCR, mas dilaw, mas pink, mas naglilin, no? Hindi ibig sabihin lahat ng region ganyan, kasi for example, sa Balance Luzon, ang Cagayan Valley talagang Duterte yan, no? Ilocos, Duterte Marcos pa rin yan. Pero pag bumaba tayo pag tinignan yung kabuuan, Balance Luzon at NCI, doon ho ang baluarte ng Robredo Tulfo, yung tandem na to. Pangalawa, sa Visayas po, teka lang, Prof, tied na. sorry Prof, sisingit ako, Ilocos, Duterte Marcos, because of Aimee. Yes. Because of Aimee, no? And in many places there, malakas pa rin yung Marcos. Nagdadala ng boto sa kanila, no? Sa grupo nila. Sa Mindanao naman, tabla sa tabla sa Visayas, pero yung Mindanao is another story. That's like sobrang tambak din naman sobrang yung pink. Sara. Oo. So yan, nakikita niyo naman. So yung ganito ka-tight yung race at ganito rin yung hindi ko kasi alam kung nakuha niyo yung yung political map na nilabas namin this morning. Pag tingnan niyo yung map na yon, pink Luzon, NCR, pink yan. Sa gitna, tied sila, up for grabs yan. Tapos sa baba, Mindanao, yan, nakita niyo na, yan po. Tingnan nyo to, balikan natin yung yung pinakitang figures. Kung saan, ito yan, tingnan nyo ganito nila minamind conditioning ngayon yung mga nasa social media, mga active sa sa politika ngayon. So, yung Balance Luzon plus NCR, pinalalabas nila, hawak yan ng mga ni Leni Robredo, ng mga dilawan, pinklawan. Pati yung Visayas, ginawa nilang gitna para maging maging neutral. Pero pagdating sa Mindanao, kinuha ng mga Duterte. So parang lumalabas dito, kinukondisyon nila na even lang itong si Sara Duterte tsaka si Leni Robredo. Sa iyo ang Luzon, sa iyo yung Mindanao, yung Visayas, yan ang pagtalunan natin. So para lang makakuha nila, masabi lang na talagang itong si Leni Robredo meron pang ibubuga, kayang talunin si VP Sara, pinalalabas nila yung Luzon, kuha na nila yan. Tandaan natin,
wala pa pong binibigay na pwedeng i-endorso si Bongbong Marcos para maging presidente. So may mga teorya na ang i-endorse si Bongbong Marcos ay yung taong isinusuka siya nung nakaraang vice presidential election na si Leni Robredo. Hanggang maging presidente ngayon dito si Leni Robredo para sa kasunduan daw na hindi natin alam kung totoo yung kumakalat na balita na yun. So, dito pala makikita natin na tatrabahuin na yan ng mga dilawan, pinklawan, sympathizer ng NPA, kasama na rin ang administrasyon ni Bongbong Marcos na makakuha nila si Leni Robredo na pumayag na tumakbo bilang presidente kasi siya lang yung pwedeng lumaban kay Sara Duterte para makaengganyo ng iba pa. Kasi si Bongbong Marcos wala na yan. Patay na yung niyan, yung pag-i-endorse niyan. Walang papayag, walang matinong kandidato ang papayag sa kanya na magpa-endorse dahil kiss of death po yun. Dahil nga sa mga kapalpakan ni Bongbong Marcos, walang puro kumbaga kamalasan na nga abutin. Kaya ito si Leni Robredo, kung totoo man yung ganung senaryo na siya yung i-endorse, hindi nga lang ina-announce pero parang pasikreto na lang. Kasi kailangan pa rin siyempre ni Leni Robredo ng makinarya para talunin si BP Sara. Kahit si BP Sara hindi na masyadong mangampanya, sigurado na yan. Sure sa 2028. So, kayo ba? Ano ba sa palagay nyo? May laban ba talaga itong si Leni Robredo dito kay Vice President Sara Duterte doon sa 2028 presidential election? So, paki-comment down below po kung sa palagay ninyo may laban po itong si Leni Robredo at kung siya iboboto po ninyo. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.